750 pesos daily minimum wage at pagtapos sa kontraktualisasyon. Jasumento po ang panawagan ngayong Labor Day. Pero isa pa lang sa mga ito ang sinabi ng Pangulo na sosolusyonan niya sa pamamagitan ng isang executive order. Saksi si Ian Cruz. Matapos magpalipas ang gabi sa kalsada, nakipagsanib puwersa ang grupong kadamay sa Kilusang Mayo 1 at iba pang militante para singilin si Pangulong Duterte ngayong araw ng mga manggagawa. Sana lahat ng kanyang mga pangako, ang pagtaas ng sahod, ang kontraktualisasyon ay kanyang tatanggalin. Ang panawagan nila, suportado rin ng grupong bayan. Nananatili ang ipinaglalabang dagdag na sahod sa forma ng isang national minimum wage na 750 pesos. Nananatili ang panawagan para ibasura ang lahat ng forma ng kontraktualisasyon. Ayon sa TUCP, dahil sa pagmahal ng produkto at serbisyo, mula nang magkaroon ng minimum wage hike, ang mabibili na lang ng 491 peso nominal minimum wage at allowances sa Metro Manila ay katumbas ng 361 pesos noong huling magka-wage hike. Yan ang tinatawag na real minimum wage na mas mababa na sa halos 400 pesos na kailangan para mabuhay ng maayos sa Metro Manila. Mas maliit pa nga ang minimum wage kung sa mga probinsya. Patunay riyan si Mang Tony na tinitiis ang paghukay ng drainage para sa 500 pisong kita kada araw. Yung sa baon ng anak namin, kasing pang-araw-araw, ulam, bigas, tapos nangungupahan, pamasahe. Ano ba ang mabibili ng mahigit 200 pisong dagdag sa minimum wage? Kung naubos na sa ibang gastusin tulad ng renta at pamasahe ang kasalukuyang minimum wage, pwede pa rin kayo makabili ng 8 kilong bigas, 2 kilong bangus, 1.5 manok o di kaya'y 1 kilong karne ng baka o baboy. Pero ang dagdag ginhawang aumento hindi man lang nabanggit sa talumpati ng Pangulo ng gunitain ng Labor Day sa Davao City. Bagamat nangako siyang pipirmahan ang executive order na magtatapos sa kontraktualisasyon o kilala sa tawag na ENDO o End of Contract. I will issue an executive order directing the strict implementation of existing provisions of law against ENDO and labor-only contracting. Hinihiling na magbigay kami ng draft by May 10 addressing these issues. This is a test of his political will. Kung siya ba'y tunay na para sa pagbabago at para sa mga manggagawa. Bukod sa ENDO, malaking problema rin ng mga manggagawa ang job mismatch o di pagtutugma ng kakayahan ng mga aplikante sa trabaho. Kaya kahit halos 200,000 trabaho ang bakante ayon sa DOLE, halos 22% pa rin daw ang bilang ng mga naghahanap ng trabaho pero hindi makahanap ayon sa SWS survey. Pero bumaba na yan kumpara noong Disyembre. Ang latest namang tala ng unemployment rate mula sa ating gobyerno ay mas mataas pa rin kumpara sa sinundan nitong tala noong June 2016. Sa tala ng gobyerno, ibinibilang lahat ng walang trabaho pero may kakayahan kahit yung mga hindi naghahanap. Ako, si Ian Cruz, ang inyong saksi.